Mga kabugtuhan ko dila kang Kristo maupay nga oras sa iyong tanan. Gin-invite ko kamo sa pagupod akon. Paghimo ini nga pamalandong. Sulod ini nga Kwaresma ug hana Semana Santa. Ug karag ko nga basahan ang Genesis nga nagsumata aton sa kinabuhi ni Abraham sa mga butang nga ginarohan Dios sa iya. From the book of Genesis chapter 22 verses 1 to 19. Ug amo ini ang naisurat ini nga mga bersikulo tikang book of Genesis chapter 22. Waray magpagiha ginsarihan hang Dios si Abraham. Kintawag hiya hang Dios Abraham, binmaton hi Abraham, oo, aadi ako na mamati. Nagsiring ang Dios, dad-a an imo anak nga lalaki, an imo usala nga anak nga hi Isaak, nga imo God hinihigugma ngan pagkadto hantuna han Moria. Dito hinusa nga bukid nga igpapakita ko ha imo. Ighalad hiya haakon sugad nga usa nga halad nga tinubod. Temprano pa han pagkaaga nagtiak ki Abraham hinsungo parahan halad nga tinubod. Iginkaga ini han iya asno. Ngan gindara niya hi Isaak ngan hin duha nga mga surugoon. Nagkalakat hira ngadto han dapit nga iginsumat ha iya han Dios. Didahan ni katulo ka adlaw hingkita ni Abraham ang dapit tika nga hirayo. Niyan ginsiring niya ang mga surugoon. Pabilin kamo dinhi upod an asno. Makadto ako nga an bata ngan magsimba kami. Ngan katapos mabalik kami ngan ni haiyo. Gendara ni Abraham kang Isaak ang sungo parahan halad nga tinubod. Nga nagdarahi Abraham hin kutsilyo ngan hin mga baga hin pagharing han kalayo. Samtang nagalakatira nagyakan hi Isaak, tatay, binmaton hiya, ano anako? Hinmakiana hi Isaak, hinikitan ko nga may ada mo mga baga ngan mga sungo. Kunain man ang nati nga karnero parahan halad nga tinubod. Binmaton hi Abraham, ang Dios nga haw an mahatag hinusang nga nati nga karnero nga nagpadayon hira hin pagkalakat. Han pagabot na nira ngadto han dapit nga gisumat han Dios sa iya, nagtindog hi Abraham hinusang altar ngan igin pahimutang ang mga sungo han bawbaw hini. Katapos ginggapos niya ang iya anak ngan ibinutang hiya didahan altar habawbaw han mga sungo. Niyan pinurot ni Abraham ang kutsilyo hin pagpatay haniya anak. Kundi nagtawag ha iya tikang halangit an anghel han Ginoo, Abraham, Abraham. Binmaton hiya, oo, aadi ako. Ayaw pagsamara ang bata o pagbuhati hiya hin bisan ano nga maraot. Nagsiring hiya, yana maaram na ako nga may ada ka masinugtanon nga pagtahod han Dios. Kay waray mo ighalot
haakon ang imo usala nga anak. Limingi Abraham nga hinkit-an niya inusa nga lalaki nga karnero nga nasagwapot han mga sungay didahin karupdupan. Iya ginkuha ini nga karnero nga niginhalad sugad nga halad nga tinubod liwan han iya anak. Gingaranan ni Abraham adto nga dapit nga nahatag ang Ginoo. Ang bisan niya na nga adlaw nasiring pa in mga tao nahatag hiya didtuhan bukid han Ginoo. Nagtawag hin ikaduha kang Abraham ang anghel han Ginoo ti kang halangit. Nagsusumpa ako pinagan akon kalugaringon nga ngaran nagayakan ang Ginoo nga pagbimbidisunan ko ikaw tungod nga imo ginbuhat ini nga waray mo igharot haakon an imo usala nga anak. Nagasad ako nga ighatag ko ha imo in mga tulin nga sugad kadamo han mga bituon didto ha langit, han mga baras o han mga baras ha baybayon. Pagdadag-on han mga tulin nimo ang ira mga kaaway. Ang nga tanan nga kanasuran mahangyo nga pagbinisunan ko hira sugad han akon pagbilisyon han imo mga tulin kay imo gisugot han akon sugo. Pinmalik kay Abraham ngadto iya mga surugoon nga nagburunyog hira ngadto ha Berseba diin pagukoy hi Abraham. Mga kabugtuan, amo ini ang istorya sa kinabuhi ni Abraham. Din ginaro han Dios ti kang haiya han iya bugto nga anak nga si Isaac. Kung natong kulawan mga kabugtuan, si Isaac amo gud ini an maihana nga ginaro ni Abraham ngadtuhan Ginoo. Ang asawa ni Abraham amo hi Sara. Maya silang nagampo ngadto sa Ginoo nga katagal ngunta sila it anak. Kay dako god nga yung bang kaawod sa mata sa mga tao nga ang magtiayon waray anak. Ug amo ini ang kuptan han mga tao sa panahon ni Abraham. And I believe until now, hindi naman nagkahiya na wala kang anak ngayon, kundi karawaton lang kay may manliwat mga tao nga hindi talaga nagkaanak dahil sa iba't ibang mga reasons. So amo ini ang tumutangan ni Abraham ug ni Sarah hadto nga they were praying to God. They were asking God na katagan sila it anak. Then God answered their prayers. So sa panahon nga sila gintagan at anak nga si Isaac, so si Abraham nagkamay-ada na sa gintawag na identity nga hindi lang siya husband kundi siya nahimo na liwat nga tatay. Then Abraham became the only treasure of Isaac became the only treasure of Abraham and Sarah. So karisingon dako ang kalipay ni Abraham, dako ang kalipay niya na pasalamat ni Abraham tungod kay gintagan sila han Dios han anak nga si Isaac. Yan na kay si Isaac amo man ang treasure ni Abraham ug amo liwat ini ang ginaro han Ginoo tikang haiya. Di ba makuri?
nga ang usa ka bata o usa ka butang nga gin treasure mo, amo liwat ini an aroon han Ginoo tikang haimo, tikang haiyo. Iban siring ang Dios, Abraham, binmaton ni Abraham, oo, aadi ako na mamati. Magsiring ang Dios, dad-a an imo anak nga lalaki, an imo usala nga anak nga si Isaac, nga imo god hinigugma, ngan pakadto kamo hantuna han Moria, dito sa bukid nga ipakita ko haimo, ighalad hiya haakon, sugad han usa nga halad nga tinubod. So, kung ibutang mo ani makalagoringon sa kamutangan ni Abraham, para bang makuri nga pasiring kita nga, yes Lord, I offer him to you. Kay siya gudla ang the only treasure ni Abraham. Si Isaac lang ang naghatag ni Abraham og kalipay ngan identity that Abraham was not only a husband but also a father. Then aroon tikang haiyo ini ngada haimo ug ihalad ngadto haiya. Si Abraham oray magdumili, he did not resist to offer Isaac to the Lord. Kay si Abraham may ada marig-on nga pagtuo han aton Ginoo. Si Abraham natapod han Ginoo kung anugod ang maupay para haiya ug han ira kinabuhi ni Sarah. So because of his faith, tungod han pagtuo ni Abraham, he did not resist to offer his son to God. Makabugtuan, yan na makuri ang aton kamutangan. Tungod hining problema sa COVID-19, ang virus, ang kalaban nga diri naton makikita. Pero yan na hinahinay pa nga nag-spread sa iba't ibang mga lugar sa kalibutan. Ang ibang mga lugar sa kalibutan hindi hinahinay, mandagmit ang pag-spread sa coronavirus. Mandagmit ang pag-increase sa number sa mga tao nga namatay tungod hining COVID-19. And because of our cooperation sa pag-control sa pag-spread ining virus, damo liwat kita deprivation na naton kinabuhi tungod kay kita intagan in instruction to stay at home. Ug yan na ani na kita sa third week sa aton lockdown dinhi sa Borongan, dinhi sa Eastern Samar. Maram ako nga ang iba na board na. So damo gi-deprive ha aton. Labi na good sa mga butang nga usually aton ginhimo, butang nga nakalingaw ha aton, mga butang nga naghatag it meaning han aton kinabuhi, then gi-deprive kita sa paghimo ni ini kay kita ada man lang han aton tagsa ka mga panimalay. So makuri. Pero kung kulawan naton ang kamutangan ni Abraham, si Abraham may ada marig-on nga pagtuo hang Ginoo. Ang usa ka amay nga may ada anak, then ang anak niya ginhimon niya nga treasure niya kinabuhi. Ang anak niya nga
ginhugma niya ura-ura aruon han Dios ti kang haiya. An Abraham did not resist. Kay ginaro ini han Ginoo ti kang haiya. So siguro itong mga butang nga giniprive ha ato na lalo na yung mga butang nga diri essentials ay sining pa ni Pope Francis nga ang COVID-19 ay diri ini zero ha aton han Ginoo. Ang COVID-19 nga aton experience na amoy na pag-remind ha aton pagkulaw han aton kinabuhi, pag-examine han aton kalugaringon, pag-evaluate han direksyon han aton kinabuhi kung ada pa kita sa tama nga direksyon, ada pa kita sa paghimo sa plano han Dios han aton kinabuhi. Then ang pagkaanak ko siguro ha iyo nga hino ba ang mga isaak mo sa imong kinabuhi? Ano ba yung mga bagay nga gitreasure mo sa buhay mo nga naghatag sa iyo yung bang identity? So madamo siguro ini nga mga isaak mo sa kinabuhi. Mayroong mga essentials, may ada naman mga essentials. Ibig sabihin, may ada mga importante, pero may ada naman diri importante. Pero amo ini ang mga isaak mo sa kinabuhi. Labi na naton pride, di ba? Natong pride minsan para bang na-receive tayo nga in the guise of kanang yung bang keeping ourselves nga kita may ada gintawag na honor. We keep our pride nga makuri naton buliwan. Ano pa iba nga mga isaak mo sa kinabuhi nga gitreasure mo sa kinabuhi mo mismo? Then God is asking you, offer them to me. Are we willing to do it like that of Abraham? Kaya mga saak sa kinabuhi naton kadamaan, diri hiya tao. Una, i-define naton yung atong garbo, yung ting atong pagkauripon sa mga butang temporary, yung ating pagkahubya, isaak din natin yan. Yung addiction natin sa ibang mga butang like drinking, mga bisyo, or it might be ang isaak sa buhay mo, yung kabit mo, kaya mga bagay. Sa panahon na ni magkabugtuan nga we have to examine ourselves. Ano ba yung mga bagay labi na good ang mga butang nga diri good importante nga siyang gin-prioritize naton. Halimbawa sa ating time, God gives us 7 days a week. Unan po mo paggamit ining adlaw nga ginhatag ka imo sulod sa kasimana. So part sa aton ginhimo is sa 7 days a week, from Monday to Saturday nagtrabaho kita. Then usama lang giaraw it Ginoo adlaw nga Domingo diri pa naton maihatag haiya. Nga paraanon naton ang adlaw nga Domingo kinaraw han Dios ka aton. Isang gani ang imong time sa imong pamilya. So you are given by the Lord 24 hours a day. Ilan ba ang quality time nga ginhatag mo kanimo asawa, kanimo pamilya, kanimo mga anak, pamatihan nila mga problema o ano mga butang nga kinikinahanglan nila nga we deprive the time
that your family ask from you. So, amo ni magkabugtuan ang mga butang nga kinanaton kulawan. O na sa COVID-19 nga panahon, I hope nga di mag-iha. Kay again, I would like to emphasize nga we are living in a very abnormal nga situations. Kaya kinahanglan maaram kita unanon to paggamit ang aton oras, unanon to paggamit ang aton panahon, unanon to paggamit ang atong energy sa bugos nga adlaw. Kay wala pagod na pang andito pa tayo sa Tagalog pa, andito pa tayo sa kalagayan nga wala pang katiyakan ng ating bukas. Kaya ang buhay kasi alam mo tayo katiyakan sa mundo eh. Pero with our problem sa COVID-19, yung bang lalong lumalawak at lumalalim ang walang katiyakan. Kailan kaya siya matapos? Kailan kaya completely control ang pag-spread ng coronavirus? Wala pa nakaalam sa atin. Kaya we need God. Hindi makita ang kaaway. So we need God's intervention. Then again, aton pag-utilize atong time adlaw-adlaw nga we are away from our usual nga ginhimo nga mahimo gyapon mabungahon ang atong kinabuhi. Mahimo pagyapon nga makahuluganon ang aton kinabuhi. And we have to give support to each other. Kay may ada naman ibang discourage na I hope nga hindi yan naabot sa buhay mo. Hindi abot sa buhay natin nga ma-discourage ka. Kahit lumalawak ang walang katiyakan, we should not be discouraged. Because like Abraham, we believe in a God who loves us so much. We believe in a God who knows what is the best for all of us. Natapos kita Ginoo. Si Abraham, waray sa magdumiri sa paghalad na niya kinabuhi ang iya anak nga si Isaac nga Tuhan Ginoo. Because he believes in the Lord. Mas maaram, may plano para han iya kinabuhi. Kaya sa last part sa readings sa Book of Genesis, giupay God. Maghatag haaton it inspiration. Maghatag haaton it lamrag. Kaya nasiring, nagtawag hin ikaduha kang Abraham ang anghel hang Ginoo ti kang halangit. Nasiring ang anghel, nagusumpa ako, kinaagihan akon kalugaringon nga ngaran, nagyakan ang Ginoo nga pagbibindisunan ko ikaw tungod nga imo ginbuhat ini nga waray mo ighalot haakon an imo usala nga anak. Nagasaad ako nga ihatag ko ha imo in mga tulin nga sugad kadamo han mga bituon didto halangit. Uhan mga baras habay bayon. Pagdadag-on han mga tulin nimo ang irama kaaway. Ang nga tanan nga kanasuran mahangyo nga pagbindisunan ko hira sugad han akon pagbindisyon han imo mga tulin. Kay imo ginsugot han akon sugo. These are the words of God. Inyakan niya ngadto kang Abraham. And I believe nga after hanaton makuri ang kamutangan niya na pag-abot sa panahon nga magkamayadan na complete solutions ang atong problema sa COVID-19. If we remain faithful to God, if we remain trustful to God, kay sugad ni Abraham, may ada kita pagtuo haiya, bibidisunan kita han aton Ginoo. Bibidisunan ka han aton Ginoo ug an imo
mga anak. Kung karyo ko nga tapuson ini nga pamalandong usa nga istorya. And this story, I believe, familiar ini haiyo. May ada kuno sa nga barko nga nagbiyahe sa laod. Then, tungod sa dagko nga mga balod, nalunod ang barko. And napalad ang usa, nasakay sa barko, na sila ang nasayig. Kaya nalunod man ang barko. Then, inmangoy siya pagkatuay sa nga guti nga isla, nga wari liwat tao dito. Samtang ato sa isla, ang tao nga nasalba sa pagkarunod sa barko, nagampo siya ang Ginoo. Lord, buligi gid ako. Nga kunta may tao nga makanidinhi pag-rescue akon. So while waiting for a rescue, padayon sa pagampo, then naghimo siya guti nga itawag na payag, itawag na bahay kubo, para pagabot sa adlaw may da siya masirungan, pagabot sa gabi may da siya lugar nga maturugan. Then with the experience sa kaniyang pagka-Boy Scout sa guti pahiya, so naghimo siya apoy gamit ang primitive nga pamaagi. Then naghimo sa haring harani sa kubo niya. Kaya parang sa gabi may maganda maghatag saya paso dire mataghom ora-ora. Kaya ato man sa butngay tagat haguti nga isla. So base makasurvive siya, so nakadto sa baybayon. So naghimo siya og pamaagi nga makahuli siya ng isda para niya pagkaon. While waiting sa rescue haiya, nagpadayon siya na nagampo. Lord, please, buligi ako. Mayada ko mga tao nga mag-rescue ha akon dinhi. Kaya bisan mayada ko guti nga bahay kubo, bisan mayada dinhi mapagkaon nga isda nga ako nahuhuli, I will not survive long in this small island kaya ako la nagusahan. So, one day, samtang siya ng isda, yung haring niya harani sa kanyang kubo, inabot doon sa haligi ng kanyang kubo. In other words, nasunog ang kubo nga ato siya sa dagat ng isda. Pagkulaw niya sa kubo, umuusok na ang kubo. Harani na maubos ang kubo, kahoy man lang. Sabi niya, Lord, yun na nga lang kubo ang aking tanging tirahan. Nag-abot sa gabi, sinunog mo pa. Di masabi mo, Lord, nga dili mo ko pabayaan. Kaya ano nga, ayan ako nag-ampo, para nagkanin sa pag-rescue, nasunog pa ang akong kubo. So, na-discourage na hiya. So, nag-inuraw siya bugos ng gabi. Aram ka mo, early morning, may ada barko pagkadto sa guti nga isla. So nalipay siya, kita nga buti nga may barko pagkadto sa isla. Nag-rescue ha iya. Pagabot nila, pakyana hiya. How did you know nga I am here sa guti nga isla? Sabi nung mga tao doon sa guti nga barko nga nag-rescue ha iya, nakita namin yung usok from this island. Pagkita namin sa usok from this island, nag-conclude kami nga may tao diyan. Baka yan, isa sa mga na-save doon sa pagkarunod sa isang barko last few days ago. So, ang usok, ang aming nakita, kaya pumunta kami dito at i-rescue ka. See, yan ang buhay natin. Nga minsan, ang ating, yung bang, sabihin natin, I would like to use the word kamalasan, siya rin ang nagiging buinas.
siya rin natin nabigay ng biyaya. Nasunog ang kanyang kubo, nakita sa mga taong usok, nalaman nila nga may tao doon sa isla ug nasalbar siya, na-rescue siya. At magkabugtuan, tandaan natin na kung mayroong usok ng kamalasan, no? Mayroong usok ng mga kahirapan na ating nararanasan, tandaan mo, yan din ang maging daan na mas lalo nating maranasan at ma-experiensyahan at matanggap ang mas maraming biyaya ng Panginoon. Maraming pagpapala ng Panginoon sa ating buhay. At yan po ang nangyayari sa buhay ni Abraham. Because he did not resist to offer his son Isaac to God, Abraham was blessed by the Lord. Hindi lang si Abraham ang ginpanalanginan, gibisunan ni Diyos, pud na ang kaniyang mga incoming generations nga kaliwat ni Abraham was blessed by the Lord. Makabugtuan, kulawan naton na ini nga aton problema sa COVID-19, maglaom kita nga pagkatapos sini nga problema, mas maraming biyaya at pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa iyo, sa iyong pamilya, at sa ating lahat. Sapagkat yan din po ang nangyayari sa buhay ni Kristo, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Nga siya ay pinagkanulo sa mga taong ayun bang tatapuran niya. Inlingo hiya ang mga tao nga tinapuran niya. In BBI, nagpasan sa krus, nga namatay. And after 3 days, siya nabanhaw. Siring ni San Pablo, kung kita mamatay po ni Kristo, kita liwat, mabanhaw, sugad, haiya. Ang Diyos sa kanunay, maghahatag haiyo, han magrasya, ng atong ikinahanglan, sugad han grace, grasya ang ginahatag niya kang Abraham, the grace of faith, the grace of perseverance, the grace of hope, and the grace of love. Huwag kang maliwat ini ang ihatag ang Diyos haimo sa bugos mong pamilya ug haaton nga tanan. God bless you.